Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Narito na naman tayo upang maglakbay sa mga pinakamididilim na sulok ng ating kamalayan, kung saan ang mga anino ay may sariling buhay at ang gabi ay hindi kailanman natutulog. Ihanda ang inyong mga sarili dahil ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay magdadala sa inyo sa loob ng mga nagtataasang semento na may nakatagong madidilim na lihim. Huwag kayong lilingon sa inyong likuran at baka hindi na kayo nag-iisa riyan sa inyong silid. Kaya naman pawiin ang ingay sa paligid at simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng umuunlad na lungsod ng Cagayan de Oro sa Mindanao, isang dambuhalang mall ang kasalukuyang itinataayo ng kompanya kung saan nagtatrabaho ang inhinyerong si Ramil Quizon. Siya ang itinalagang tagapamahala sa panggabing operasyon ng konstruksyon kung saan ang ingay ng mga makinarya at pukpok ng bakal ang nagsisilbing musika sa malawak at madilim na site. Kasama niya sa gabing iyon ang kanyang matapat na foreman na si Paulo Santos, isang lalaking tubong Bulacan na may mahabang karanasan na sa pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali sa bansa. Habang sinusuri ng dalawa ang blueprint ng malawak na basement, napansin nila ang kakaibang katahimikan na biglang lumamon sa paligid ng mamatay ang generator. Ang tanging natirang liwanag ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatagos sa mga nakalantad na bakal at semento ng istruktura. Si Paulo ay naglakad patungo sa madilim na bahagi ng elevator shaft upang tingnan kung bakit nawalan ng kuryente ang mga pansamantalang ilaw na nakasabit sa pader. Habang papalapit siya sa malalim na hukay, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa hangin. Na tila ba may humihigop sa kanyang hininga sa bawat hakbang. Tinawag niya ang nakababatang safety officer na si Oswaldo Rosales upang magpatulong sa pag-inspeksyon ng mga kable ng kuryente sa ibabang bahagi ng basement. Ngunit bago pa man makasagot si Oswaldo na nooy nasa kabilang dulo ng site, nakarinig si Paulo ng isang pamilyar na boses mula sa ilalim ng shaft. Ang boses na iyon ay malinaw at tila tinatawag ang kanyang pangalan sa isang mahinahong paraan na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa kabilang bahagi naman ng construction site, abala ang baguhang checker na si Reynaldo Tadiosa sa pagbibilang ng mga bag ng semento na kadarating lamang mula sa bodega. Kasama niya ang utility worker na si Salvio Panganiban na noon ay tahimik na nagwawalis ng mga natirang kalat sa paligid ng ginagawang hagdanan. Napansin ni Reynaldo na si Salvio ay biglang natigilan sa paggalaw habang nakatitig sa pader na sementado kung saan nakatapat ang isang solong bumbilya. May isang anino roon na hindi tumutugma sa galaw ni Salvio. Isang figura ng tao na walang mukha ngunit tila nakatingin sa kanila. Ang aninong iyon ay dahan-dahang humaba patungo sa kisame kahit na ang ilaw sa paligid ay hindi naman gumagalaw o nagbabago ng posisyon. Habang papalalim ang gabi, nagpasya si Ramil na mag-ikot upang tiyakin na ligtas ang lahat ng kanyang mga tauhan sa kabila ng nararanasang blackout.
Nakarating siya sa ikalawang palapag kung saan natagpuan niya si Oswaldo na tila tulala habang nakatitig sa isang madilim na sulok. Nang tapikin niya ito sa balikat, nagulat ang safety officer at mabilis na lumingon na may takot sa mga mata. Sinabi ni Oswaldo na narinig niya ang boses ni Reynaldo na humihingi ng saklolo sa loob ng isang silid na wala pang pinto. Ngunit alam nilang dalawa na si Reynaldo ay nasa ibaba at kasama ni Salvio, kaya't ang boses na narinig ay imposibleng sa kanya. Ang takot ay unti-unting gumapang sa puso ng bawat manggagawa nang muling magkatipon-tipon sina Ramil, Paolo at Oswaldo sa gitna ng construction site upang pag-usapan ang mga kakaibang nagaganap. Nagpasya silang tawagan ang kanilang stay-in na kusinera na si Teresa Ramos upang magpagawa ng mainit na kape para sa natitirang oras ng gabi. Habang naglalakad si Teresa patungo sa pansamantalang kusina malapit sa gate, nakaramdam siya ng tila may sumusunod sa kanyang likuran. Sa tuwing lilingon siya, wala siyang makita kundi ang naglalakihang poste ng gusali na tila mga higanting nagmamasid sa dilim. Nang marating niya ang kusina, narinig niya ang boses ni Ramil na nagpapasalamat sa kanya sa likod ng pinto ng refrigerator. Gayunpaman, nang buksan ni Teresa ang pinto upang tingnan ang inhinyero, walang tao roon kundi ang sarili niyang anino na nakadikit sa sementong pader. Ang mas nakakapangilabot, ang aninong iyon sa pader ay nagsimulang gumalaw ng kusa at itinaas ang mga kamay nito kahit na ang tunay na katawan ni Teresa ay nakapako sa takot. Naisipan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan hanggang sa marinig niya ang tunay na tawag ni Paulo mula sa malayo. Doon lamang siya natauhan at mabilis na tumakbo pabalik sa gitna ng site. Iniwan ang lahat ng kanyang kagamitan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla na tila nakakita ng isang multo na nagpabagabag ng husto sa mga kalalakihan. Si Salvio, na matagal nang nagtatrabaho sa mga malalaking proyekto, ay nagsimulang magkwento tungkol sa sinaunang paniniwala sa industriya ng konstruksyon sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang tinatawag nilang sini-sini ay mga espiritu ng mga manggagawang isinakripisyo o hindi sinasadyang naibaon sa pundasyon upang maging matibay ang gusali. Ang mga kaluluwang ito ay walang sariling mukha, kaya ginagaya nila ang anyo at boses ng mga taong nabubuhay upang mangakit ng susunod na biktima. Habang nagsasalita si Salvio, ang anino ng elevator shaft sa likod nila ay tila lumalawak at sumasabay sa takbo ng kanyang mga salita. Ang lahat ay natahimik habang ang malamig na hangin ay muling umihip sa buong palapag. Napagpasyahan ng grupo na tapusin na ang trabaho para sa gabing iyon dahil sa lumalalang takot at hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid. Habang nag-eempake ng mga gamit si Reynaldo, napansin niyang naiwan niya ang kanyang logbook sa madilim na bahagi ng ikatlong palapag. Dahil ayaw niyang mapagalitan kinabukasan, lakas loob siyang umakyat mag-isa gamit lamang ang maliit na flashlight
ng kanyang cellphone. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang boses ni Oswaldo na tinatawag siya mula sa dulo ng silid. Ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, pabulong ngunit malinaw na dumadaloy sa kanyang pandinig. Sumunod si Reynaldo sa boses na pag-aakalang ang safety officer nga ang kanyang kasama na umakyat din upang mag-inspeksyon sa itaas. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, ang liwanag ng kanyang cellphone ay tumama sa isang malaking sementong pader na bago pa lamang natapos. Doon ay nakita niya ang isang anino ng tao na nakatayo ngunit walang ulo na nakadikit sa mismong ibabaw ng semento. Nang itapat niya ang ilaw, ang anino ay hindi nawala, kundi mas lalo pang naging maitim at tila lumabas mula sa pader. Napagtanto ni Reynaldo na ang boses na tumatawag sa kanya ay hindi kay Oswaldo, kundi isang panlilin lang lamang. Samantala, sa ibaba, napansin ni Ramil na matagal nang nawawala si Reynaldo, kaya naman nag-alala na ang buong grupo para sa kanyang kaligtasan. Nagpasya silang magsama-sama nina Paulo at Oswaldo upang hanapin ang checker sa itaas na bahagi ng itinatayong gusali. Habang paakyat sila sa madidilim na hagdanan, ang bawat hakbang nila ay umaalingaw-ngaw sa buong istruktura na tila ba may sumasabay sa kanila. Nakarating sila sa ikatlong palapag at doon ay nakita nila ang cellphone ni Reynaldo na nakalagay sa sahig at patuloy na umiilaw. Ngunit ang mismong binata ay wala sa paligid at walang anumang bakas kung saan ito nagpunta. Tinawag ni Paulo ang pangalan ni Reynaldo ng paulit-ulit, ngunit ang tanging sumasagot ay ang sarili niyang boses na nagbabalik mula sa mga pader. Sa isang sulok ng palapag, nakita ni Oswaldo ang isang sariwang semento na tila may nakabaong kakaibang hugis sa loob nito. Nang lapitan nila ito, napansin ni Ramil na may mga bakas ng dugo na tumutulo mula sa itaas na bahagi ng kisame. Ang takot ay tuluyang lumamon sa kanila nang mapagtanto na ang anino sa pader ay tila may hawak na katawan. Ang sini-sini ay hindi na lamang basta nagpapakita, kundi nagsimula na silang kumuha ng buhay sa gabing iyon. Bumaba sila ng mabilis upang balikan si Teresa at Salvio na naiwan sa may guardhouse malapit sa pasukan ng construction site. Subalit nang makarating sila roon, natagpuan nila si Teresa na umiiyak habang nakaturo sa madilim na bodega ng mga bakal. Sinabi ni Teresa na si Salvio ay pumasok sa loob matapos marinig ang boses ng kanyang asawa na tinatawag siya mula sa dilim. Alam ng lahat na ang asawa ni Salvio ay nasa probinsya ng Iloilo, kaya imposible itong nasa loob ng bodega. Ang sitwasyon ay mas lalong naging mapanganib para sa kanilang lahat na natitira. Pumasok sina Ramil at Paulo sa madilim na bodega ng mga bakal, habang si Oswaldo naman ay naiwan upang bantayan ang natatakot na si Teresa. Sa loob ng bodega, ang amoy ng kalawang at luma na semento ay napakatapang na tila ba nakakasakal sa bawat paghinga. Ginamit nila ang kanilang mga heavy-duty na flashlight upang galugarin ang bawat sulok ng malawak at madilim na espasyo. Doon sa pinakadulo,
Nakita nila si Salvio na nakatayo sa harap ng isang malaking hukay kung saan ibubuhos ang pundasyon ng crane. Siya ay tila nakatulala at walang malay sa kanyang paligid habang nakatingin sa ibaba. Nang lapitan ni Paolo ang foreman upang itakbo palayo, biglang lumingon si Salvio ngunit ang kanyang mukha ay wala ng mga mata, ilong o bibig. Ito ay naging isang patag at madilim na balat na tila isang aninong nabigyan ng pisikal na anyo sa totoong mundo. Sumigaw si Ramil sa matinding sindak at hinila si Paolo patalikod bago pa man sila hawakan ng nilalang na iyon. Ang peking Salvio ay nagsalita gamit ang boses ni Reynaldo, nagmamakaawa na huwag silang iwan sa dilim ng gusali. Ang tunay na Salvio ay maaaring nasa ilalim na ng hukay, naging alay na sa mga espiritu. Mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng bodega, ngunit laking gulat nila nang makitang wala na rin sina Oswaldo at Teresa sa guardhouse. Ang buong paligid ay nabalot ng isang makapal na alikabok na tila nagmumula sa mga sementong winawasak ng hindi nakikitang lakas. Narinig ni Ramil ang boses ni Teresa na umiiyak sa may elevator shaft. Humihingi ng saklolo dahil nahulog daw ang safety officer. Alam ni Ramil na ito ay isa na namang patibong ng mga sini-sini upang paghiwa-hiwalayin silang mga natitirang buhay pa sa loob. Subalit si Paolo, sa kanyang pag-aalala, ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa shaft. Hinabol ni Ramil si Paolo upang pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat ng marating nila ang gilid ng madilim na hukay. Nakita niya kung paano hinila ng isang dambuhalang anino si Paolo pababa sa kadiliman ng elevator shaft ng walang kawangis. Ang tanging narinig na lamang ay ang tunay na kalabog ng katawan nito sa ilalim at ang tawanan ng maraming boses. Ang mga boses na iyon ay kombinasyon ng boses ni na Paolo, Reynaldo at Salvio na tila nagdiriwang sa kanilang bagong kasama. Si Ramil na lamang ang natitirang ligtas sa buong construction site na iyon. Nag-iisa na si Ramil sa gitna ng malawak at madilim na istruktura. Hawak ang kanyang flashlight na unti-unti nang nauubusan ng baterya. Sinubukan niyang maglakad patungo sa pangunahing gate, ngunit ang daan ay tila paikot-ikot at bumabalik lamang siya sa basement. Ang bawat pader na kanyang nadadaanan ay may mga aninong sumasayaw at bumubulong ng kanyang pangalan sa magkakaibang tono. Ang boses ng kanyang sariling ina, ng kanyang mga kaibigan, at ng mga nawawalang kasamahan ay nag-aagawan sa kanyang isipan. Ang sinisini ay tuluyan ng pinalibutan ang kanyang buong pagkatao sa gabing iyon. Nakarating siya sa pinakailalim ng basement kung saan matatagpuan ang pangunahing poste na nagpapatibay sa buong dambuhalang mall ng lungsod. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang humihingalong flashlight, nakita niya ang mga katawan ng kanyang mga tauhan. Sina Paolo, Reynaldo, Salvio, Oswaldo at Teresa ay nakatayo sa loob ng semento, unt-unting nilalamon ng nagpapatigas na halo. Ang kanilang mga mukha ay blangko na rin at ang kanilang mga anino ay nakakabit sa pader na tila mga bantay. Napagtanto ni Ramil
na ang proyekto ay hindi matatapos kung walang huling alay na kukumpleto sa sumpa. Sa kanyang huling sandali, naramdaman ni Ramil ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran ng walang pasabi. Nang lumingon siya, nakita niya ang sarili niyang anino na humiwalay sa kanyang katawan at nakatayo sa kanyang harapan. Ang aninong iyon ay may hawak na blueprint at dahan-dahang nagsalita gamit ang mismong boses ni Ramil na guutos na magpatuloy ang trabaho. Ang tunay na inhinyero ay naramdaman na lamang ang unta-unting pagdausdos ng kanyang katawan patungo sa basang semento ng malaking poste. Ang kanyang hininga ay naging bahagi na ng pundasyon ng gusali. Kinaumagahan, dumating ang bagong shift ng mga manggagawa at ng engineer in charge upang ipagpatuloy ang pagpapatayo ng dambuhalang mall. Napansin nila na ang semento sa basement ay napakatigas na at ang buong istruktura ay tila mas naging matibay kaysa sa inaasahan. Nang hanapin nila si Ramil at ang kanyang panggabing koponan, walang nakakita sa kanila kahit saang bahagi ng lungsod. Ang tanging naiwan ay ang kanilang mga gamit at ang mga anino sa pader ng elevator shaft na tila nakangiti. Ang gusali ay matagumpay na naitayo, ngunit ang bawat palapag nito ay may kuwentong nakabaon sa dilim. At diyan na nagtatapos ang kwento natin sa gabing ito, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ng sini-sini sa mga gusali ay isang matinding paalala sa atin na ang pag-unlad at modernisasyon ay madalas na may kaakibat na madidilim na sakripisyo na hindi natin nakikita. Ang mga dambuhalang estruktura na ating tinitingala at pinapasukan araw-araw ay maaaring itinayo sa ibabaw ng mga dugong ibinuwis at mga kaluluwang hindi na nakalabas sa dilim. Huwag nating kalimutan na maging matiyag sa ating paligid, lalo na kapag may naririnig tayong pamilyar na boses sa mga madidilim at liblib na sulok. Dahil baka hindi iyon ang taong inaakala ninyo. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong walang sawang pagsuporta ang nagbibigay buhay sa ating mga gabi ng kababalaghan. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ang Lagim at pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwentong panggabi. I-share nyo rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung ano ang naging pakiramdam ninyo habang nakikinig. Matulog ng may pag-iingat, bantayan ang inyong mga anino, at magkita-kita muli tayo sa susunod na gabi ng lagim.